At sa pagpapatuloy ng ating recap, makikita si Kaji at ang leader ng kill na magkaharap at buong kumpiyansa ang leader at sinabi na makikipaglaban siya kay Kaji. Sikat daw si Kaji kaya siguradong mag-e-enjoy siya sa pakikipaglaban dito. Para sa kanya ay pareho lang sila ni Kaji, pareho silang mahilig sa karahasan at idiniin pa ng leader na pinarusahan ni Kaji si Sakura na dati niyang kasamahan, katulad ng paraan niya ng pagpaparusa sa sarili niyang mga kasamahan, para sa leader ang mga tao ay susunod lamang kung may takot sila. Patuloy ang walang katuturan na pag-convince ng leader kay Kaji kaya't hindi napigilan ni Kaji ang galit at sinabihan niya ito na manahimik. Naglagay ng kondisyon ang leader na kapag natalo niya si Kaji at sasama si Kaji sa kanya pero mariing tinanggihan ni Kaji ang ideya dahil hindi siya kailanman papayag na mabastos ang pangalan ng Frieren. Dito nalaman ang pangalan ng leader ng kill at ito si Notorious Shingo. Sa kabilang panig kung saan nakita si Sakura na sumipa ng malakas kay Kongo. Labis ang takot ni Kongo sa anyo ni Sakura at naisip niya na hindi naman ganito si Sakura noon at nagbago ito ng biglaan at naging isang halimaw na kagaya ni Kaji at dahil sa takot, hinutusan ni Kongo ang lahat ng miyembro ng kill na sabay-sabay na umatake kay Sakura. Subalit sa halip na matalo si Sakura at madali niyang pinapabagsak ang lahat ng umatake sa kanya, pagkatapos noon ay lumapit siya kay Kongo at sinuntok ito ng napakalakas sa mukha dahilan upang tumilapon ito ng napakalayo. Tumayo si Sakura sa harap ng mga miyembro ng kill at malamig na sinabi na tatapusin na niya ang lahat. Samantala sa kabilang banda ay nakita si Tiga na tinamaan ng kanyang kalaban at di siya nabahala at sinabi pa na ito ang kanyang ritual, hinahayaan muna niyang masaktan siya bago niya bigyan ng leksyon ang kanyang kalaban at doon ay umunat ang kalaban ni Tiga at muling umatake. Sa isang bahagi naman ng labanan at nakita si Sub Ashida na nakikipaglaban din at sa gitna ng laban, binanggit ng kalaban niya na palagi raw silang nabigo kaya iniisip niyang mahina sila at pagkatapos nito, sinubukan ng kalaban ni Sub Ashida na atakihin siya gamit ang bat kaso nakaiwas siya dito. Gayunpaman ay tinamaan siya ng malakas na sipa sa tiyan ng kalaban niya at kasunod nito ay nakita si Tada na sumusuntok ng malakas sa kanyang kalaban, dahilan upang ito ay bumagsak at nakangiti si Tiga at sinabi kay Tada na simulan na nila ang final round. Sa kabilang banda ay nakita naman si Sub Ishida na inihampas ng malakas sa lupa ang kanyang kalaban, sa parehong oras ay naalala niya ang laban niya noon kay Sakura, samantala habang naglalaban si Tiga at ang kanyang kalaban ay napasubsob sa pader. Sinubukan siyang atakihin ng kanyang kalaban gamit ang stick pero madali itong nablock ni Tiga. Malamig niyang sinabi na marami pa silang lakas para makipaglaban ng ilang rounds pa. Pagkatapos nito at parehong na-knockout ni Tiga at Sub Ashida ang kani-kanilang mga kalaban. Sa kabilang panig ay makikita si Mitsudi na nakikipaglaban kay Kaba habang si Kaga ay patuloy na nang-aasar kay Mitsudi. Tinawag siya ni Kaga na parang babae at sinabing mahina siya at dito rin nalaman na sumali si Kaga sa killgang para lamang sa katuwaan, wala ring ibang miyembro ng kill na nag-uutos sa kanya. Sinagot siya ni Mitsudi at tinawag na tanga at sabay sabing hindi siya sikat at hindi sa mga babae at hindi rin sa mga lalaki. Sinimulan niyang pagtawanan si Kongo kaya't nagalit ng todo si Kaga at mabilis niyang inatake si Mitsudi ng sunod-sunod, pero nagawang iwasan ni Mitsudi ang lahat ng kanyang mga atake. Sa isang mabilis na paggalaw, sinuntok ni Mitsudi si Kongo ng malakas gamit ang sariling kamay niya kaya't bigla itong bumagsak at nawalan ng malay. Habang nakatingin sa kanya ay binanggit ni Mitsudi na kanina lang ay tinatawag siyang mahina pero ngayon sino na ang mahina at dagdag pa niya, kung naging mabuti lang sana si Kongo na baka naging popular pa siya sa mga babae. Pagkatapos nito ay ipinakita naman ang iba pang mga kasapi ng Frieren na patuloy na nakikipaglaban sa mga miyembro ng kill, pagkatapos ay may isang lalaki mula sa Frieren na binubugbog pero dumating agad si Kasumi para iligtas siya at matapos nito, pinuri ng lahat ng first year ng Frieren ang kanilang mga senior at maya-maya ay biglang sumugod ng patalikod ang isang miyembro ng kill para umatake ngunit dumating agad si Sakura at mabilis na natalo ang kalaban. Mapapansin na malungkot si Sakura at maya-maya pa ay nagsama-sama na ang lahat ng miyembro ng Frieren. Humingi ng tawad si Sakura sa kanila at sinabi niyang sa susunod ay pagtutuunan na niya ng pansin ang kanyang sariling laban upang mabilis niyang matapos ang mga kalaban. Hindi na mahirapan ang mga kasamahan niya. Pagkatapos nito ay sabay-sabay silang lumakad para harapin ang mga natitira pang kalaban at biglang may bumagsak na kalaban malapit kay Sakura. Ito pala ay tinamaan ni So at sinimulan nitong insultuhan si Sakura at nagbanta pang dudurugin niya ang mga mata nito dahil pangit daw tingnan.
Sumugod ito kay So ngunit napakalakas ng naging sipa nito na dahilan para agad itong mawalan ng malay. Muling susugurin sana niya ang kalaban pero pinigilan siya ni Sakura dahil hindi na raw ito kailangang gawin. Nagtaka si So kung bakit biglang naging mahinahon si Sakura at ipinaliwanag naman niya na dati ay katulad din siya ni So. Kaso ngayon ay naiintindihan na niya ang kanyang kakayahan kaya handa na siyang tumulong sa lahat. Laking gulat at tuwa ni So nang marinig niya ito dahil napansin niya ang malaking pagbabago kay Sakura at binanggit pang matalino na itong magsalita. Matapos iyon ay nagpatuloy na sila So at Sakura para tumulong sa mga kasama nila. Samantala si Kaji naman ay nakikipaglaban kay Shingo na patuloy na naiiwasan ni Kaji ang bawat atake nito, hanggang sa gumawa si Kaji ng isang backflip at umatake pero tila walang epekto ang atake na ito sa kanya. Dahil dito ay gumamit si Shingo ng lubid upang matrap si Kaji saka muling umatake pero nakaiwas pa rin si Kaji. Sinabihan siya ni Shingo na kung sasali siya sa grupo nito ay siguradong mas magiging masaya sila dahil alam niyang malakas si Kaji at hindi pa nito ipinapakita ang tunay niyang kakayahan. Pagkatapos nito ay nagsalita si Kaji at binanggit na tama si Shingo sa sinabi nitong hindi siya tunay na bayani. Inamin niyang noon ay sobrang marahas siya sa mga tao at hindi siya makontrol kahit maraming tao pa ang nasa paligid niya, pero marami siyang nakilala na nagbago sa kanya at ngayon ay natuto na siyang kontrolin ang sarili. Habang binanggit niya ito ay naaalala niya ang mga kapitan at pati na rin si Amy na naging dahilan ng pagbabago niya, pero kahit ganito ang sinabi ni Kaji ay nanindigan si Shingo na isa talagang halimaw ito at hindi na ito maituturing na tao. Iginiit rin ni Shingo na ipaparanas niya dito kung ano ang tunay na takot. Dahil dito ay muling umatake si Shingo kay Kaji pero patuloy lang na nakakaiwas si Kaji sa mga pag-atake. Pagkatapos ay tumalon pataas si Kaji at kumapit siya sa isang kadena at mabilis na sumugod kay Shingo bago sinipa ito ng napakalakas, gumanti rin agad si Shingo at muling napabagsak si Kaji sa lupa. Sinabihan pa siya ni Shingo na mahina pala talaga siya at sabay sunod-sunod na hinahampas ng bat si Kaji. Nang malapit ng tatamaan ni Shingo ang ulo ni Kaji ay mabilis itong nakaiwas at sinipa ng napakalakas si Shingo sa tiyan, dahilan para bumagsak agad ito sa lupa. Kitang-kita na dito ang matinding galit ni Kaji pero nang makita ito ni Shingo ay natuwa pa siya dahil lumabas na raw ang tunay na anyo nito. Pagkatapos ay sabay silang umatake sa isa't isa at matinding nagpalitan ng suntok ang dalawa kaso umangat si Kaji, at pinatamaan niya ng matindi si Shingo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ay iginiit pa rin niyang gusto niyang maging katulad ni Kaji dahil mukhang masaya itong kontrolin ang halimaw sa kanyang kalooban. Maya-maya pa ay sinuntok muli ng malakas ni Kaji ang mukha ni Shingo, dahilan upang tuluyan itong bumagsak. Matapos nito ay naghanda si Kaji upang suntukin pang muli si Shingo, pero naisip ni Kaji na kung papatayin niya ngayon ito at hindi na ito muling makakabangon pa at pakiramdam niya ay tumagal na rin ng sobra ang laban nila. Maya-maya pa ay dumating sina Kasumi at Inamoto at pagtingin nila sa paligid ay nakita nilang natalo na ang lahat ng miyembro ng Kill. Matapos ito ay itinaas ni Kasumi at Inamoto ang kamay ni Kaji na dahilan para magsaya ang lahat ng tao roon. Nagsimula na silang magdiwang dahil nanalo ang mga taga-Friend sa laban na iyon, pero makikita naman dito na hindi masaya si Sakura. Pagkatapos nito ay nakita nila si Anzai at sinubukan nilang ibangon ito at nang iminulat ni Anzai ang kanyang mga mata ay nagtaka siya sa mga nangyari. Ngunit nalaman niyang nanalo na pala ang kanilang grupo at napatingin siya sa mga second year na estudyante at nagtaka kung bakit naroon sila. Binanggit naman ni Inamoto na naroon sila para tumulong at pagkatapos ay dinala nila si Nagato at sinabihan itong sabihin na kung anuman ang gusto niyang sabihin. Lumapit naman agad si Nagato kay Anzai at tinanong niya kung bakit ginawa niya ang lahat ng ito gayong sinabi na niya dati na huwag nang makikisali sa mga problemang ito. Iginiit ni Nagato na hindi na sana pumunta roon si Anzai pero biglang sumagot si Sakura na huwag isipin ni Nagato na espesyal siya dahil hindi naman sila pumunta roon dahil sa request niya. Ipinaliwanag ni Sakura na kaya sila napunta roon ay dahil may isang babaeng umiiyak at nagmamakaawang iligtas nila si Nagato. Dahil ayaw nilang binabaliwala ang pagmamakaawa ng isang babae kaya't nila ito ginawa at isa pa. Marami nang nagawang kalokohan at perwisyo ang mga taga-Kill kaya kailangan din nila itong bigyan ng matinding leksyon. Pagkatapos nito ay kinausap ni Kasumi at Kaji si Nagato at ipinaliwanag nila sa kanya na kahit iniisip niyang mali siya, hindi ibig sabihin ay mali na rin siya sa paningin ng ibang tao at matapos marinig ito ay napaiyak na lamang si Nagato.